Magandang umaga sa Osanghaw at Hotsati sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz AM band ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel sa Hildaong Agaran Serbisyo Lady. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dahil very po informative po ating programa. Ang iyong Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalang na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa iyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa natatanging Talk and Public Service Program na Health and Travel at Serbisyo Publiko na 15 taon nyo nang kasama. Ngayon ay February 20, 2024, araw ng Martes. Alamin muna natin ang kaganapan sa SSS. Bigyan daan natin ang mahalagang impormasyon ito. Closure of SSS tailoring facilities. Bilang pagsunod sa kautusan ng Republic Act Number 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery at ng Executive Order Number 170, Adoption of Digital Payments for Government Disbursement and Collection, ipinagbibigay alam ng SSS na magsisimula ng alisin ang mga tailoring facilities sa mga tanggapan nito. Hanggang April 1, 2024 na lamang, tatanggap ng payments ang mga sumusunod na branches. SSS Camaratuan, SSS Candon, SSS Kawayan Isabela, SSS Lapu-Lapu, SSS La Union, SSS Rojas City, SSS San Jose Nueva Ecija, at SSS Urdaneta City. Kaya simula na po ang mga employers at mga miyembro na makasanayan magbayad ng kanilang monthly contribution sa pamamagitan ng mga SSS accredited banks at mga non-banking collection partners na ang listahan ay maaari ninyong makita sa website sa www.ssf.gov.ph o maaari ninyong mag-scan ang QR code sa FB account na Philippine Social Security System SSS. Ito po tandaan po ninyo po sa Facebook, dapat po Philippine Social Security System SSS. Kasi meron din po gumagamit ang Philippine Social Security. So yung talagang account ng SSS, yung meron pang .SSS. At susunod na ang inaabangan usapang SSS, panibagong tamang kaalaman ukol sa inyong mga benepisyo mula mismo sa Social Security System. Nang maisabatas ang Republic Act Number 11199 o ang Social Security Act of 2018, bahagi nito ang implementasyon ng WIS o ang Workers Investment and Savings Program na sinisimulan noong January 2021. Ito ay isang mandatory provident fund para sa mga miyembro na nasa private sector and at ibang mga individual paying na alinsunod sa prinsipyo ng work, save, invest, and prosper. Ayon sa SSS, mula noong December 31, 2023, ay umabot na sa 79.51 billion pesos ang nakolektang kontribusyon mula sa 6.02 million members. Ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga at makakasama natin si Mr. J. Labadia, Head po ng Media Affairs Department po ng SSS. Magandang umaga, Sir J. Mabuting araw, Doc Hilda, at sa lahat din po ng nakikinig at na sumusubaybay ng inyong programa. Good morning po. Yes po. Good morning. Para sa pag-unawa ng ating mga tagapakinig dito sa DWBL at mga tagapanood sa social media, ano ba itong mandatory provident fund ng SSS? Opo, itong ating mandatory provident fund or during the year na ito ay nilaunch po natin na mas kilala nyo po sa Workers Investment and Savings Program o WIS. Ito po isang compulsory retirement savings scheme para sa mga miyembro. So ito ay karagdagan din na para sa benepisyong matatanggap nila sa ilalim ng SSS regular program.
Nakapalo po ito sa ating Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018. Ang mga lahat ng members po na wala pang final claim at katulad ng total disability, retirement at death benefit at lagpas po ng 20,000 ang kanilang monthly salary credit, sila po yung mga sakop ng programang ito. So, ang enrollment po ng MPF ay automatic po, no? Kung ang monthly salary credit po ng member or yung employed member or yung voluntary individual member ay lagpas na po ng 20,000 pesos. So, ito po ay nagsimula po noong January 2021. So ulitin ko po sino-sino mga miyembro ang saklaw ng mandatory provident fund na ito? Ito po ba talaga, kaya nga may word tayong mandatory? At o kaya sino-sino ang sakop ng programang ito? Okay, yung sakop ng ating programa nito, katulad po ng nabanggit po natin, yung mga members po na wala pang final claim, katulad ng total disability, retirement at death benefit. At saka po yung kanilang monthly salary credit ay lagpas po sa 20,000 pesos. So, automatic po yun. Pagka nag-exceed sa 20,000 na MSC, enrolled na po sila sa mandatory provident fund. Kapag ang kanilang monthly salary credit ay wala pang 20,000, pero nais nila magkaroon ng mandatory provident fund, pwede din po ba yun o hindi? Sa ilalim po ng mandatory provident fund, ang qualified lang po yung more than 20,000. Pero po ang member po natin, nais po magkaroon din ng provident fund na savings din po, meron po tayong isang programa, yung ating voluntary provident fund naman po, para sa mga members po na less than 20,000 yung kanilang monthly salary credit. Maaari po nating talakayin to sa mga susunod po nating pagkikita. So magkano ang kailangan bayaran ng member sa kanyang mandatory provident fund? Ito po ba ay nakasama na ba talaga doon sa bracket kung saan doon tinitingnan yung monthly salary credit, kung how much yung binabayaran ng monthly contribution, kung saan nakasama na po ang monthly itong MPF natin? Opo, tama po, Doc Hilda, ng ating mandatory provident fund po ay kasama na po dun sa monthly na binabayarang contribution. So kung halimbawa po ang member po ay ang monthly salary credit po niya ay nasa 25,000 pesos. So may sobra po siyang 5,000 from the 20,000 na maximum MSC. So kapag chinek po natin sa ating contribution schedule, yung 25,000 pesos po, ang regular SS contribution po niya ay nasa 2,800 plus 30 pesos yung kanyang EC. Ang kanyang mandatory provident fund contribution naman po ay 700. So ang total po is 3,530. At for information din po ng ating mga members, kapag employed po, ang 700 pesos po na mandatory provident fund or waste contribution ay may sharing din po may share yung employer, meron din pong share yung employee. Pero kapag individual member naman po, babayaran niya po ito ng buo. So ano pala? So kapag ito, yung kanilang monthly contribution na binabayaran nila, so wala nang additional cash out para dito sa MPF. Wala na po. Kasama na po ito dun sa ating nilabas po na contribution schedule na susundin na lang po ng ating mga members po and employers pagka nagbabayad po sila. So kasama din po sa mga voluntary member, sa mga self-employed member. So nandun na talaga yung itong MPF na to. Yes po, tama Doc Hilda, yung ating mga individual members, mga self-employed, voluntary member, kapag exceeding 20,000 MSC, automatic po yun, yung sobra is mapupunta po dun sa kanilang MPF account po. So maganda pala talaga kapag ang kanilang monthly salary credit ay nasa 20,000, ano bang maximum natin ngayon sa monthly salary credit? Sa regular SS contribution po, 20,000 po yung MSC po natin. Yung exceeding doon sa ating contribution table po na nilabas noong effective January 2023, ang pinakamataas po ay nasa 25,500. Pero yung ating
Ang MSC, ang MPF rather, or WISP, ay magsisimula po sa bracket Oo. na 20,500. So, from 20,000, yung excess po nun, mapupunta po siya sa mandatory provident fund. So dito sa mandatory provident fund, kapag ka mataas ang kanyang salary credit, kapag sila'y nag-retire, talagang mas malaki din ang makukuha nila upon retirement. Yes po. Yung dahil ang ating monthly salary credit po, ito po ang basis po natin sa computation po ng retirement benefit. And ang kagandahan po nitong ating program, based po doon sa effectivity ng ayon doon sa ating Social Security Act of 2018, meron po tayong additional retirement savings scheme, which is itong provident fund po. So on top of the SS retirement regular benefit na makukuha po nila, meron din po silang makukuha from the retirement na sa under ng mandatory provident fund po. Yan po, kaya lagi ko itong sinasabi sa ating mga miyembro, sa mga kakilala ko, lalo na sa mga self-employed o sa mga voluntary, since naman kayo ay voluntary paying naman sa SSS, lagi ko sinasabi, wag yun maghuhulog lang kayo just for the sake of nakahulog ka o kaya gusto mo lang humabol ng 120 contribution. Kaya sabi ko, kapag kami ganon at talaga meron naman kayong pera, gawin yung investment ito sa SSS. Kasi pagka kayo ay nag-retired na, yung pera na hinuhulog yung buwan-buwan, pagka nag-retire na, ito ay magiging isang malaking halaga. Which is talagang dapat piniprepare na kapag tayo ay nasa senior age na, hindi na tayo kaya magtrabaho, at least meron pa rin tayong inaasahan na monthly pension. So, ito ang lagi kong, kaya tinatanong ko si Sir J, kasi pagka-employed ka, kasi Sir J, kasi meron kasi, nakikipagtawaran pa sila sa kanilang employer, na, let's say, kunwari ang salary nila, sabi natin, nasa 20,000 na. Pero, ayaw nila makaltasan ng sasahod nila, kahit na meron employee share. So, gusto nila, pagka maliit din ang share nila. Pero hindi nila naiisip na malaking kawalan sa kanila dahil ang SSS hindi pumapayag na retroactive, 'di ba? Hindi pwede pwede ko ba pwede ito talagang totoong sahod ko, pwede ba baguhin tapos dagdagan, 'di ba? Hindi pwede sa SSS 'yan. Opo. Yung reminder lang po, no, Doc Hilda, para po sa ating mga employed members po, no. Tama po na dapat yung ating basis ng paghuhulog po ng contribution po is doon sa kanilang gross compensation. So, kung may iba po na sinasabing gusto nila mas mababa, hindi po ito pinapayagan ayon sa batas. Mandatory po dapat based sa gross compensation dahil kung ang employer po ay nagbabayad ng contribution below dun sa gross compensation ng kanilang empleyado, sila ay considered po na delinquent dahil underpaid yung kanilang contribution. So pagka nag-check po ang SSS ng records po nila at nakita po natin na mas mababa sa dapat na binabayaran po nilang contribution, sisingilin po natin sila kung magkano yung kakulangan base dun sa schedule po na dapat na sinunod po nila. At may corresponding po itong penalty kung late na po itong mababayaran. So dapat po lagi ho ninyong tandaan na ang pag-employed dapat nakabase ho kung magkano ho talaga yung gross compensation ng inyong sinusweldo buwanan. At hindi pwede mag-under-declare. Hindi po. Dahil ito po ay compulsory po na dapat sinusunod po ng ating mga employers po. Sa mga employer naman, which is ito ay totoong nangyayari, na hanggang ngayon, meron pa rin na hindi sila ini-employed under sa name ng company. Ito ay ginagawa nila as self-employed o voluntary member. Ito din po ba, di ba, bawal din yan? Bawal po ito dahil ang coverage po dapat ng isang employed member ay sa simula sa araw na nagtatrabaho na po siya at ito po ang simula din ng araw ng basis ng kanyang pasweldo ng kanyang employer. So pag may employer-employee relationship na po at nagre-render po ang isang member or isang employee ng serbisyo sa kanyang employer, dapat po covered po siya, reported ng kanyang employer sa SSS.
dahil binibigyan din po natin ng protection yung ating mga employed members, lalo na kung halimbawa nagkaroon po sila ng sakuna o aksidente while on duty or ginagampanan po nila yung official na trabaho po nila sa kanilang kumpanya. Sir Jay, paano to binabayaran? Ang pagbabayad po ng mandatory provident fund po, yun po ba ang tinatanong po nila? Yes. Opo, yung pagbabayad po nito is incorporated na po ito dun sa monthly contribution po na binabayaran nila sa SSS po. So pag nag-generate po sila ng payment reference number para sa company, automatic po yun kasama na yung MPF po doon. So hindi na nila kailangan tanungin sa kanilang HR department o narinig namin sa programa ni Dr. Hilda Ong na meron pala kami mandatory provident fund na sigurado po ba pasok kami kasi ang salary credit ko ay more than 20,000. Opo, automatic po yan kapag ang pasweldo po is more than 20,000 po, may mandatory provident fund po. Oo. So yung pag nag-check po ang mga employed members po, makikita po nila under the WISP na meron po silang savings po doon. At kailan sila nagsimula o kailan magsisimula ang SSS Mandatory Provident Fund? Yung effectivity po ng MPF nung itong programang po ito ay nung January 2021. Ngayon po kung regarding naman po sa effectivity ng membership ng isang member or employee or SSS member sa ilalim ng MPF, ito po ay magsisimula sa unang araw o unang buwan na kung kailan po ma-post yung kanyang contribution under the MPF or WISP. At kailan magiging epektibo ang pagiging miyembro sa ilalim ng SSS MPF? Opo, ito ay sa unang buwan po na kung kailan po ma-post yung kanyang contribution po. Automatic po yan, member na po siya ng under the WISP program or MPF po natin. Kung ang sahod nila ay below 20,000 and then after, sabi natin, after a year or after 2 years, tapos umabot na siya sa 20,000, ito ay automatic rin na meron na silang MPF. Opo, automatic po yan na basta ang start po lagi is kung kailan yung first month na merong MPF contribution yung binayad ng kanilang employer or ibinayad nila as self-employed. Pero kung may mga months po na nag-below 20,000 po sila, yung kanilang ibinayad naman po doon sa MPF, naka-intact naman po yun. Member pa rin naman po sila doon. So kapag kapag nagbayad na po sila sa mga succeeding months na umabot po sila more than 20,000 MSC, yun po may madadagdag po na investment na tinatawag din natin sa kanilang contribution under MPF. Meron bang binabayan ng buwis o tax dito sa MPF? Wala po. Ang kagandahan nitong ating program po ng MPF, ito po ay tax-free. Dahil ito po ay isang programa po ng gobyerno po. So kapag syempre, sa curious sila, ano ang magiging karagdagang benepisyo sa mga miyembro ang MPF ng SSS? Opo. Ang MPF po, dahil ito po isang retirement savings scheme, ang ginagawa po ng SSS po dyan, meron po tayong mga fund managers po, no? Ilalagak po sa investment ng SSS ang MPF contributions ng mga member. So ano man pong kikitain ng investment po natin ng SSS ay ipapalik po natin proportional doon sa contribution ng miyembro. Sa halaga, depende kung magkano po yung halaga ng kanyang contribution. So ang posted contribution sa isang buwan ay magkakaroon po ng share sa investment income simula sa unang araw po ng susunod na buwan. So lagi po yan, kapag meron po tayong earnings, i-check lang po nila online. Meron pong investment earnings po din na nakikredit po sa account nila. At kailan naman nila matatanggap o kailan matatanggap ng miyembro ang naipon nila mula sa kanilang MPF? Yung ating benefit po na makukuha from the MPF, yung total accumulated value mula sa kanilang MPF ay matatanggap po ng ating member kasabay po ng pagtanggap nila ng kanilang retirement benefit or total disability benefit. So kapag halimbawa ay ang MPF po ay binibigay ng lump sum or annuity, depende po kung ang regular pension ng member ay lump sum or annuity.
So, ibig sabihin po kung ang Mm-mm. member po ay nagpe-pensyon, ibibigay po to in an annuity hanggang sa po maibigay po ng buo ito sa member po na nag-claim po ng retirement or total disability benefit. Ito ay sa ano lang, let's say kung sila ay nag-claim ng advance 18 months, ito ay kumbaga nakasama na rin doon sa kanyang pension itong MPF. Yung ating i-verify na lang po natin, no, doktora, pero yung ating basta itong ating MPF po, nakapalob na po siya pag kinompute po yung ating retirement benefit. Mache-check naman po nila under dun sa record nila ng MPF or WIS, i-check na lang po nila. So makikita naman nila kapag sila ay nag-retire na. Opo. Paano naman, Sir Jay, kung namatay ang MPF member, ano ang mangyayari sa kanyang MPF account? Kung ang member po ay namatay at meron po isa po siyang MPF member, no? Ang kanyang naipon po under the Mandatory Provident Fund, ito po ay maidadagdag po doon sa death benefit na maaaring tanggapin ng kanyang mga beneficiaries. So ano man po yung natitirang accumulated annuity, ibibigay po natin yan sa kanyang beneficiary through lump sum naman po. Pero pwede ba sabihin ng isang miyembro, pwede ba bayaran ko na lang ang MPF contribution, pero pwede ba hindi ko na bayaran ang regular na SSS contribution? Yung ating MPF po, dahil mandatory po ito, Doc Hilda, ito po ay naka-incorporate na po doon sa ating monthly salary na credit na basis doon sa contribution. So kasama na po siya doon. Ngayon po kung meron naman po siyang gustong idagdag under the Provident Fund, meron po tayo yung isa, yung ating program, yung Voluntary Provident Fund naman po. So ito pong Voluntary Provident Fund or WIS Plus po na tinatawag dati, ito po mag-enroll po siya para maging member po ng ating Voluntary Provident Fund. Pero under the MPF, hindi po kailangan na magbayad ng hiwalay dahil kasama na po ito sa binabayaran na regular contributions po. So kapag dahil sila ay nasa 20,000 pesos bracket and more than 20,000, automatic na po meron itong MPF. Pero kung sakali naman, nais pa nilang dagdagan pa, so dito papasok ang WIS Plus. Yes po, yung WIS Plus or Voluntary Provident Fund po. Meron naman po itong separate po, mag-enroll po sila online para makapaghulog under po nitong program na ito. So kapag meron silang MPF, kailangan din ba nila maglagay ng beneficiaryo nila para dito sa MPF contribution? Opo, yung ating beneficiaries, kung sino po yung nireport ng member nila sa E4, automatic na po yun ang magiging beneficiaries po nila under the MPF program. So kung sino ang nakalagay sa kanyang E4, yung kanyang, let's say, kanyang spouse at saka kanyang anak na below 21, so kung namatay ang miyembro, yun ang makakakuha. Opo, kung sino po yung declare, sino po yung mga primary beneficiaries or designated, kung wala na pong primary, yun po ang magiging beneficiary po under the MPF program. So, sa mga sa huling pumasok dito sa ating social media, sa mga interesado, paano ba sila magpapamiyembro sa SSS? Para po maging member po ng SSS, yung ating pagkuha po ng SS number po is online na po ito, no? So, madali lang po. Bisitahin lang po nila yung sss.gov.ph. Meron po tayong how to get your SS number na instructions po doon. Sundin lamang po nila. And then for the program po natin ng Mandatory Provident Fund, if you are employed po, yung ating mga members po na nakakuha ng SS number, ibigay niyo lang po yung inyong SS number sa inyong employer and then sila na po bahala monthly magbayad ng inyong monthly contribution. And para po sa mga individual members po, yung mga self-employed voluntary member po. So, pag self-employed po, meron po silang sariling hanap buhay. Ibig po sabihin po nun na naghahanap po sila, wala po silang employer. Pero kapag voluntary member naman po, ibig sabihin ay may SS number na before, naging employed, nahulugan at na-separate sa employment at gusto lamang po nila ipagpatuloy yung paghuhulog, ito naman po yung mga voluntary members. Para automatic po ang Mandatory Provident Fund po ay kapag ang inyong monthly salary credit ay more than 20,000, automatic po yan
na member na po kayo ng Mandatory Provident Fund. So, para malaman po kung magkano po ang accumulated value or savings na po ninyo under the program, kailangan lang po nilang mag-register sa my.sss para makakuha ng account and yung login credentials para ma-check po nila yung inyong mga hulog po kung magkano po ang inyong earnings under the MPF po. Yes po. At gusto ko pa rin linawin kasi marami dyan, meron, sabihin nila, akala ko. So, Sir Jay, once na kapag sila ay merong bagong empleyado, kasi akala nila, maghihintay pa sila ng after 6 months sa kanila i-enroll sa SSS. Di ba dapat, let's say kung pumasok sila ng January, February, dapat bayaran na nila for the month of January. Opo, tama po yun, Doktora, no? Sa ating mga members po na employed. Dapat on the first day or basta yung first month po na employed po kayo, pinasweldo na po kayo ng inyong employer and nag-render po kayo ng service, employer-employee relationship, dapat po covered na po kayo, mandatory ng SSS. So, ito po ay protection na rin po ninyo in case na within the first month ng inyong pagtatrabaho, magkaroon po kayo ng aksidente na related po sa inyong functions na ginagampanan, may makukuha po kayong benepisyo under the SSS or under the EC program po. At may nagtatanong dito, Doktora, kapag meron kaming on-the-job training o OJT, dapat din po ba namin sila i-report sa SSS? Yung mga on-the-job trainee po, depende po yan kung talagang sila po ay talagang employed po, pinasweldo po ninyo. Pero kung for the purpose, baka naman estudyante lang naman po sila at part of the lang po nila, school credentials lang naman po. Pwede na, hindi naman po sila required na i-report. Pero basta for the purpose na talagang nag-render yung service, yung isang employee po na tatawagin po natin at nag-render at pinasweldo po, sila po ay under the coverage po ng Social Security Program po. And then kapag kapag meron silang empleyado na on call, let's say yung mga repair shop na meron silang mga pintor o yung mga naglalatero. So, sabihin natin twice a week lang sila pumupunta diyan tapos sila ay tawag dito pakyawan ang tawag nila. So, dapat yung pagka ganyan, meron din employer-employees relationship na tawag natin diyan. Opo, clarify ko lang po, yung inyong katanungan, Doc Hilda, is yung kanilang, ano po yan, nagpapagawa lang po ng office? Tama po ba? Or ayun po talaga? Kasi kadalasan, meron yung mga, let's say, yung mga nag-repaint ng sasakyan. Kumbaga, masasabi natin sila regular employee, pero kapag meron lang silang customer na magpapayos ng kotse, magpapa-repair ng kotse, tapos papatawag nila at saka nilang gagawin yon. So, ito ay papasok sa under ng employer o dapat yung empleyado na magse-self-voluntary? Opo, yung kung ang business po nila is yung po talaga yung nature of business nila na nagre-repair ng mga sasakyan at meron po silang mga empleyado na gumagawa lang po kung meron po silang customer na kailangan po nilang or client na kailangan servisyohan dahil related naman po sa business. At ang paghuhulog naman po ng kanilang contribution ay depende naman po kung magkano lang po yung kinita nila sa loob ng isang buwan. Depende sa kung how much kinikita nila sa isang buwan. Opo. At meron dito, nagtatanong, siya daw ay waitress daw. Ang pasok daw niya, weekends lamang. Dahil kung ang weekends lang siguro, ang mas maraming mga party daw, may mga event-event. So, pagka weekends lang daw po sila pinapapasok. So, ito ay meron na rin po bang employers-employees relationship kasi on-call lang sila kapag ka weekend. Kung yun po yung ating nature nga po, gaya na nabanggit po natin, yun ang business ng employer o yung company. Basta kung magkano lang po yung pinasweldo po dun sa kanilang employee, yun lang po yung basis po natin ng pagbabayad ng contribution nila. Covered pa rin po sila dahil una-una po pinasweldo po sila at yung service na ni-render po nila ay related po doon sa nature of business nung company. And then control din po yung
yung kanilang schedule, and kahit na po sabihin po natin na weekends lang po sila pumapasok. Dapat po covered pa rin po sila dahil sila po ay nagre-render ng service sa company po. Pero wala po ba tayong certain amount, let's say kung how much ang natatanggap nila sa loob ng isang buwan o covered na kayo sa SSS? Ang ating ano naman po, ang ating contribution schedule po, kahit na po below 4,000 po, meron po tayong minimum na binabayaran. So dapat po basta may pasweldo ang may sweldo na tinanggap ang isang empleyado, dapat po bayaran yung corresponding contribution po for SSS po. Yan po, sa ating mga empleyado na hindi pa miyembro po ng SSS, kaya ako tinatanong kay Sir Jay, para alam po ninyo na habang bata pa po kayo, habang meron pa, lalo na meron pa kayong employer, dapat alam po ninyo yung karapatan. Dapat sabihin po ninyo doon sa employer na ako po ito matanggap naman sahod ninyo at itong bracket naman, pasok naman ako sa SSS. Dapat din po na isama po ninyo ako at i-report po ninyo ako na para makaroon ako ng contribution sa SSS. Kasi habang bata pa, natural, kung more than 120 contribution, pagka naabot na nila ang the age of 60 or 65, malaki ang makukuha po ninyo ng monthly pension. So tama po yun, no? Yung ating mga members po, yung mga employed po, dapat po talagang alam po ninyo inyong karapatan. At ang Social Security protection po ay mahalaga po, lalo na po kung kayo ay nagtatrabaho. Ito po ay para ano na rin po ninyo, protection na rin po ninyo in case na magkasakit po kayo o maaksidente po kayo, lalo na po kung in the line of duty na ginagampanan po ninyo yung trabaho ay may naka-encounter po kayo ng aksidente, meron po kayong coverage din po para po sa inyong parang replacement na rin po sa in case na hindi po kayo makapasok sa work, meron po kayong benefit na makukuha under the SSS and also yung EC program po natin. At ay tatanong ko, Sir Jay, kanina, sa balita ko kanina, regarding po na pagsara ng mga SSS tailoring facilities, bakit po bakit lumabas itong ease of kumbaga mas mabilis po ba na hindi nadadaan sa SSS tailoring facility? Ito po ay isang management decision na rin po, and then ito po ay isang compliance na rin po natin sa ease of doing business na ating ginagawang online na po yung lahat ng ating transactions. So, later on po, yung ating inintroduce na rin po kasi natin na meron po tayong mga accredited na mga collecting partners po na pwede po makapagbayad yung ating mga members, mga employers na online po. So, it's a part of the compliance of the SSS dun sa ating Ease of Doing Business Act na tinatawag po. So, dapat ito po ay gradually na nag-shift na po tayo na talagang online na po yung ating mga transactions. So mula po nakaroon tayo ng pandemic, yung COVID time, so doon nagsimula yung pagkakaroon ng mga online. So nakita ng SSS na talagang naging mas mabilis at syempre mga miyembro hindi na mahirapan pa na kailangan pa nila pumunta sa mga SSS branches natin. Opo. Actually, even before the pandemic, Doc Hilda, is nag-start na po tayo na meron tayong mga online transactions po na para po sa ating mga members, and yun po, kaya po nagse-set up na rin po tayo yung ating mga branches po is we convert them into digital branches kung saan meron po tayong mga e-centers na nandiyan po yung ating mga member service representatives na pwedeng mag-assist sa ating mga members na hindi po ganun pa kaalam or para mag-guidance po sila paano gamitin yung ating mga online platforms po para pagka sa susunod na mga araw na sila naman po ang mag-file ng kanilang benefit ay maaari na po nilang gawin sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan gamit po yung kanilang cellphone or kanilang personal computers po. So kapag hindi nila alam o di sila techie, hindi sila marunong gumamit ng online yung pagsisimula, huwag po sila mahiya. Pumunta lang sila sa nearest SSS at sabihin nila na
Hindi sila marunong paano mag-online. So feel free sila pumunta sa SSS branches. Huwag sila pupunta sa mga computer shop. Opo, ito po ay pinapaalala rin po natin sa ating mga members na libre po itong ating binibigay ng serbisyo. At meron din po tayo na initiatives din na nakikipag-partner po tayo sa mga barangays po na nag-set up po tayo ng mga e-center na rin po sa barangay. So libre po ito kung ang inyong barangay is meron na pong designated po na e-center na nandyan po, meron po silang personnel na train po ng SSS para magabayan po sila paano gamitin yung mga online platforms. Ito po isang initiative ng SSS lalo na po doon sa ating mga lugar na talagang malalayo po sa ating mga branches. So it is one way po na talagang maabot po namin yung lahat ng mga members na talagang kailangan po nila yung ating services para makapag-online po sila. So kapag meron na pala yung iba, meron na rin sa barangay, at syempre lalo na kilala po ninyo yung mga barangay chairman ninyo, barangay kagawat na for sure safe na po kayo kung let's say kung magpapaturo kayo. Yes po, safe po yan dahil trained naman po ang ating mga personnel po ng ating train po sila ng SSS para how to navigate yung ating mga online platforms po. Ngayon po, kung halimbawa po yung inyong barangay wala pa po silang e-center, maaari niyo po silang sabihan na makipag-ugnayan po sa pinakamalapit po na branch ng SSS para maturuan po sila kung paano matulungan sila paano makapag-set up din po ng kanilang e-center po sa kanilang barangay at mabigyan po sila ng guidance kung ano po ang gagawin. Apo, Sir Jay, sa bahagi ito, nais namin na humingi ng mensahe o anuman announcement mula po sa SSS. Opo, ating inaanyayahan po yung ating mga members po, lahat po ng ating mga pensioners na laging sumubaybay po sa ating social media pages. Check po lagi yung ating website. At actually sa ngayon po, ang ating President and CEO and our team from the Public Affairs and Special Events Division po ay nasa Zamboanga po ngayon. Meron po tayong stakeholders forum. So kung halimbawa po meron po kayong mga kamag-anak na malapit po sa Zamboanga or nasa Zamboanga po, pwede po kayong mag-check po doon para malaman po ninyo ano po yung mga updates ng ating program. At ini-invite din po natin na yung ating stakeholders forum po sa Zamboanga, ito po ay i-Facebook live po natin at exactly 10 a.m. po today. So log-in lang po kayo sa inyong Facebook and then i-check nyo po yung ating Philippine Social Security Facebook page and then makikita nyo po yung ating live stream po ng ating stakeholders forum at 10 a.m. po from the Zamboanga region po. Yes po. Maraming salamat po, Sir Jay Labadia. Thank you, Dr. and sa lahat po ng inyong tagapakinig. Thank you. Muli po, ang nakasama po natin ay si Mr. Jay Labadia. Siya po ang head ng Media Affairs Department ng SSS, kung saan lagi natin siya nakakasama tuwing Martes. Kung meron pa po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag po kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Kung meron po kayong message mo, mag-comment lang po kayo. Kung kaya kong sagutin, masasagot ko na kagad. And then kapag ako medyo hindi ako sigurado, ito ay itatanong natin sa susunod na Martes. O kaya naman, iyan ang magiging topic po natin. Ito ay bahagi ng pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS na kayo ay mapaglingkuran at maipadama ang mga benepisyo. So dito po sa SSS, napakaraming benepisyo. At higit sa lahat, kapag tayo po ay maaga nagko-contribute, naguhulog sa SSS, kapag kayo ay, lalo na sa mga kabataan natin, kapag po kayo ay nag-graduate na at nakapasok na kayo kagad sa trabaho o sa mga online seller, kapag kayo ay kumikita na, habang bata pa, maghulog na kayo sa SSS. Dahil pag na-reach na ninyo ang 60 or 65, yan naman ang makakatanggap na po kayo ng monthly pension. Sa ngayon, di nyo iniisip,
Pero kapag na-reach na ninyo yung senior, malaking bagay yung meron kayong natatanggap buwan-buwan, yung monthly pension. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:13 ng umaga, kautem sahon saki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, papasadaman natin ang mga headlines ng mga mahalagang balita na dapat ninyong malamang ngayong araw na ito, araw ng Martes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.